Parang sinilihan ng puwet ni Hana nang makatanggap siya ng mensahe sa cellphone niya. May ideya na siya kung sino yon. Mabuti na lang at naka-silent yon. Kasalukuyan kasi siyang nasa business review at kamiting ang big bosses ng pinagtatrabahuhan niyang call center. Kumagat siya sa isang slice ng lumamig ng pizza at nagpanggap na nakikinig kay Gary Skilling, ang Amerikanong vice president ng kumpanya. Sa laki nito ay halos matabunan na nitong imahe mula sa projector. Pero okay lang yun dahil kabisado na nilang laman ng report. Mahigit 1 oras na silang sinasermo na nito dahil sa palpak nilang statistics. Umaalog-alog pang double chin nito habang isa-isang itinuturong mga target na hindi nila naabot. Sinulyapan uli niya ang cellphone na nasa ilalim ng mesa. Atat na siyang malaman ang laman ng mensahe. Pero mahirap sumimple para mabasa niya yon. Lalo na't mainit ang ulo ng boss niya. Nag-text kasi ang best friend niya at lihim na iniibig mula pa noong People Power 2. Si Kayden Perez. Lalo siyang nawindang na magsimula itong tumawag. Halatang nainip ito sa hindi niya pagre-reply agad. Nakailang attempt ito bago iyon tumigil. Pero sigurado siyang muli itong tatawag. Likas ditong pagiging makulit. Itinaas niya ng bahagya ang kanang kamay. Hindi na nakaligtas sa kanyang pagsimangot ng iba niyang kasamahan. Sa ordinaryong pagkakataon kasi pabibo siya at pasikat. She always had something to say, and these were well-thought ideas too. This quality of her endeared her to the boss, but made the others grin with envy. Gary, tawag niya sa pansin nito. Preference ng boss nilang tawagin ito sa first name. Yes? Anito, bahagyang umaliwalas ang nakakunot nitong noo. She was one of his favorite employees after all. I was wondering if I could possibly make one phone call. It's really important. Aniya, she gave him an apologetic smile. Tila nag-isip muna ito sandali kung pagbibigyan siya. Maya-maya ikinumpas nito ang kamay, tanda na pinapayagan na siya. Animoy sinapian siya ni The Flash na mabilis siyang lumabas pagkatapos magpasalamat. Tsak niyang pag-uusapan na naman siya ng mga kasamahan pagkatapos ng meeting na yon. Isa kasi sa mahigpit na policy ni Gary ang hindi paggamit ng cellphone sa kahit anong meeting. Ayon dito, the only gadget you should be using is your brain. But she could get away with it. And to hell with office politics. Huminto siya sa hallway malapit sa elevator. Tanaw roon ang magandang view ng Makati skyline. Mabilis niyang tinawagan si Kayden. Habang nakikinig sa ringback tone ng cellphone nito na parang funk na rock na hindi mawari ay pinanood niyang unti-unting pagsikat ng araw. Maraming tao ang halos isumpa ang graveyard shift ng katulad niyang call center dahil abnormal daw ang lifestyle nila. But she loved her job. And its everyday pleasures like seeing the sun rising. Hana, bungad ni Kayden mula sa kabilang linya nang sagutin itong tawag niya. Isa siya sa mga taong walang nickname. She stopped watching the sunrise. Para sa kanya wala nang mas importante pa kaysa kay Kayden at sa kung ano mang sasabihin nito. Sensitive at extra observant siya sa lahat ng bagay na may kinalaman dito. Tulad ngayon, she could sense excitement in his voice, a notch higher than usual. Mas mabilis din ang pagsasalita nito kaysa sa karaniwan. Nangyayari lang yung kapag hindi na ito makapaghintay na ibalita sa kanya kung anumang ibabalita nito. May maganda akong balita sa'yo. I'm sure matutuwa ka. Nito, she smiled. Piling ko nga, hindi ka makapaghintay ng breakfast mamaya. May usapan kasi silang sabay mag-aalmusal mamaya. He chuckled. Right, naisip ko lang na bilang best friend ko, ikaw ang unang dapat na makaalam. He posed for effect. Hana, I'm getting married. Natigagal siya sa narinig. May long-time girlfriend ito, si Lily. Pwedeng makipagtagisan ng ganda ang babae sa mga diyosa ng Mount Olympus. Binago ni Lily ang playboy niyang kaibigan. That girl whose face could launch 1,000 ships and probably steer off even the sea itself. Lucky girl, aniya sa isip. Hanggang bumbunan ang nararamdamang inggit at bitterness. Uy, nanahimik ka na dyan. Untag nito. She tried to find her voice. Kay Lily ba? Tumawa ito. Tahawang puno ng ligaya. Kabaliktaran ang nararamdaman niya. Siyempre, kanino pa ba? Nagkwento ito kung paano ito nag-propose at anong nangyari pagkatapos. Tahimik lang siyang nakikinig sa animated na pagkikwento nito pero nahihirapan siyang intindihin ang mga sinasabi nito. She thought she needed something beautiful to distract her from the pain. Kaya naman muli niyang pinanood ang pagsikat ng araw, ang unti-unting pagliwanag ng paligid, but to no avail.
Sana computer na lang ang utak ko, hiling ni Hana. Habang nakatunghay sa mga bida sa bangungot niya, si Kaden at si Lily, the goddess. There was simply no other word to describe the woman. Mula ulo hanggang paa, nuknukan ito ng ganda. Maputi ito, angelic ang muka at matangkad. She also had bumpers bigger than that of the average Pinay. Kaya nga gusto sana niyang i-delete sa insecure niyang memorya ang eksenang yun. Kung alam lang niya na kasama nila ni Kaden na mag-aalmusal si Lily, nagpaganda sana siya ng todo-todo. But no, she arrived at the restaurant several minutes late. Sleepy, her hair disheveled, her lipstick uneven, looking like the morning traffic she encountered god-awful mess. Saglit na nagpaalam ang Diyosa na pupunta sa CR. Pinigilan niyang sariling mapubuntong hininga habang sinusundan ito ng tingin. Pati kilos at pananalita nito cultured. Napapalingon dito ang lahat ng taong nadaraanan nito. Men ruled, while the women were envious. Even she wanted to burst out singing Pretty Woman. Dumako ang tingin niya kay Kaden. Tila gusto niya itong kantahan ng Pretty Boy. Para itong jowa ni Barbie na naging tao. Eksakto sa pangalan nito. He was also tall. Fair-skinned with an angular jaw and prominent cheekbones. But unlike the doll, he was rugged in character, with eyes that hinted mischief. A naughty boy in a gown man's body. That was Kaden. Then came the dreaded question she knew he would ask. So, what do you think? Saan? Kay Lily? Sa'yo? Sa kasal nyo? Kung sasabihin ko ba sa'yo ang totoo, anong magiging reaksyon mo? Nilunok muna niya ang kinakaing pancake, pati na ang totoong gusto niyang sabihin dito. She tried to smile. I think you made the right decision, ngumiti ito. I know. Then he proceeded to tell her about his future plans with Lily. Pinigilan niya ang pagsaself-pity at pinilit makinig sa sinasabi nito. Kasikatan pa ng boy bands ay dakilang sounding board na ang papel niya rito. Old habits die hard. Planong naming mag-live-in muna. Mas madaling ayusin ang kasal if we're staying in the same house. Dagdag pa nito. Kaden had broken her heart a second time that day. But he would never find out. Hindi alam ni Hana kung saan siya pupunta pagkatapos nilang maghiwa-hiwalay ni Kaden at Lily. Basta nag-drive na lang siya at umasang sa bawat kambyo at arangkada niya. Hihinto rin ng sakit. Mahirap magkimkim ng sakit na overdue na for more than 10 years. Buong buhay niya, nagsikap siya na maging extraordinary. Pero sa huli mapapabilang lang pala siya sa ilang milyong kababaihan na nagpapakatanga sa pag-ibig. At dahil hindi siya ang una kaya walang itatayong monumento dahil sa kamartiran niya. Kapag inilathala ang biography niya balang araw, ang bukod tanging highlight niyon ay ang mahigit 1 dekadang lihim na pagmamahal niya para sa kaibigan na iniingatan niya sa kasulok-sulukang bahagi ng puso niya. Lalangawin yun sa bookstore dahil hindi kakaiba at isa-sale kapag pasukan na. Para siyang sidekick na gustong umeksena sa buhay ni Kaden bilang leading lady. May script na pero pilit niyang binabago yon. In the first place, who wanted to play the role of secretly in love best friend? Siya lang siguro dahil isa siyang gaga at kalahati. So when the director shouted cut, daig pa niya ang talent na hindi nasweldohan. She felt cheated. Someone ought to write the rule, thou shall not in love with thy best friend. Pagkatapos dapat ituro yun sa school at isama sa student's handbook para kahit paano ay may warning ang mga tangang tulad niya. It should be included in the Girl Scouts oath and should be passed in Congress as a law. Napailing siya kung ano-anong naiisip niya. Binilisan niya ang pagdadrive. Parang sa pamamagitan niyon ay matatakasan niyan lahat ng pait at sama ng loob na nararamdaman niya. She felt as though she was losing her marbles. She wanted to yell, scream, go someplace else. Or drive somewhere far, far away. Ni hindi niya alam kung paano siya nakauwi ng maayos. In the solitude of her own home, she could not help but recall the past. Year 2011. Habang nagkakagulo sa EDSA, parang may sariling people power sa loob ng classroom ng Fort Igorot sa mataas na paaralan ng San Quentin. Kasalukuyang nagmi-meeting ang 3rd year at 4th year students para sa gaganaping JS prom. Bakit nga kasi hindi pwede sa resort? For the 9th time ay tanong ng kaklase ni Hana na si Jericho na hindi Rosales. Piling lang nito ay kamukha ito ng nasabing aktor. Pinagtatalunan nila kung saan gaganapin ang prom nila. Karamihan sa mga kaklase niya ay gustong idaos yun sa kalapit na resort ng bayan nila, ang Senyang's Beach Resort.
Feeling yata ng mga ito'y school outing ang pinag-uusapan nila at hindi isang normal na high school occasion kaya ng JS prom. Alam niya kung bakit pilit na iginigiit ng mga ito ang gusto. Hindi nga naman sila gaanong mababantayan ng mga teacher kapag sa resort idinaos yun. Maraming madilim na bahagi ang resort at mukhang wala ring masyadong budget si Aling Senyang para sa security ng lugar. Isa yung golden opportunity para sa mga masyadong illegal at tropang pasaway. Palibhasa hindi usong field trip o school outing sa paaralan nila. Kaya pati ang JS prom pinagdidiskitahang ipilit na sa resort ganapin. Mga pasaway, naiiling na sabi niya sa isip. Sa totoo lang wala siyang pakialam kung saan mang lupalop ang maging venue ng prom. Ang concern lang niya bilang presidente ng student council at head ng organizers ay maidaos yon. Period. Bumuntong hininga siya at hinarap ang junior at senior students. Ayaw na niyang patulan pa ang mga sinapian ng kakulitan na katulad ni Jericho. Katulad ng nasabi ko na kanina, hindi tayo pinayagang magdaos ng JS prom sa labas. Kaya sa gym na lang uli. Simula na ng cotillion practice bukas ng hapon. Magpalista na ang lahat ng a-attend. May pinalidad na sabi niya. Iniabot niya sa nakatungangang estudyante sa harap ang isang blankong yellow paper na pagsusulatan ng attendance. Inadjourn na niya ang meeting dahil migraine lang ang mapapala niya kapag nagtagal pa yon. In-endorse niya ang listahan sa vice president niya na si Kaden na walang ginawa kundi makipag-flirt sa treasurer nila. She sighed again and left the room. Maya-maya ay nakabuntot na sa kanya si Kaden. He was the campus heartthrob moonlighting as her best friend. Or her best friend moonlighting as the campus heartthrob, whichever sounded better. Inakbayan siya nito nang makaagapay sa kanya. Meron ka no? Bakit? Nakakunot noong tanong niya rito. Ang sungit mo kasi eh. Nakangising komento nito. Kakaasar kasi. Ang kukulit. Hindi nga sabi pwedeng sa resort mag-prom. Ipinaggigiitan pa. Pagmamaktol niya. Ikaw naman, di ka na nasanay. Makulit lang talagang mga yon. Napikon ka naman. Nanggigigil na kinurot nitong pisngi niya. Smile naman dyan. Nagmumukha kang senior citizen. Umilag siya at hinampas ito sa braso. Sa totoo lang hindi niya ay nakala na magiging magkaibigan sila. Seryoso siya, control freak. Higit sa lahat ay hindi sila maalwan sa buhay. Kaden was practically everything she was not. Anak mayaman ito at solong anak kaya walang gaanong sense of responsibility. Ilang beses na itong na-kick out sa mga pribadong eskwelahang pinasukan nito dahil sa pagiging pasaway kaya bumagsak ito sa eskwelahan nila. Samantalang siya nakakapag-aral lang siya sa high school dahil sa scholarship na ibinibigay ng kung sino-sinong politiko sa lugar nila. Sponsor ang mga magulang nito ng bagong building at computer sa school nila. She had been elected president of the student council. Maybe because she was the smartest, and it seemed to be the sensible thing to do. Kaden clinched the vice presidency by smiling and flirting with the voters. All the girls loved him. All the boys admired him. At hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend dahil hindi siya interesado sa boys, and vice versa. She found flirting silly and she could be really shy unless they were talking about homework and lessons. Actually, sa isang lalaki lang siya interesado sa buong campus at kahit sa buong San Quintin, kay Kaden. It was a secret too. Hindi kasi siya kagandahan para magkaroon ng lakas ng loob na i-broadcast ang nararamdaman niya para sa kaibigan. Her hair was dry and wiry. Her nose was way too ordinary and her lips felt like excess skin. She hated her name because it reminded her of what she was a plain Hannah. Kapwa sila freshman noon nang itabi sa kanya si Kaden ng advisor nila para daw mahawaan niya ito ng kahit kaunting katinuan. Noon niya na-realize na hindi pala siya immune sa lalaking may forever clean cat hair. Paris ng dimples na gaya na kay Rico yan. At amoy bench cologne day in and day out. Ang puso niyang ignorante sa pag-ibig ay na-inlove dito. Todo-todo, walang preno. She fell for him hard and fast. Hindi niya yun inaasahan kaya hindi niya yun napaghandaan. Nagising na lang siya isang araw na may gusto na siya rito gaya ng mga babae sa school nila. Ay nako, ewan. Naaasar pa rin sabi niya. Pulos immature ang nasasakupan niya. Nangunguna na roon ang taong kasama niya ngayon. Huminto sila sa tapat ng locker. Baka naman may crush sa'yo si Jericho. Banat pa nito. Seryosong muka pero puno ng mali siyang magagandang mata. Tuwing tinitingnan siya ng mga mata nito, natuturete siya ng husto. Hindi ko siya type. Ayoko sa makulit. God, her denial sounded feeble even to her own ears. But Kaden did not or chose not to notice that and it hurt. Tinawanan lang siya nito at saka binagong usapan.
Maaga nga pala akong susunduin ni Tonyo the Pogi mamaya. Nito na ang tinutukoy ay ang matandang family driver ng mga ito na kabady nito. Dapat pagka-bell, diretso na tayo sa parking lot. Lagi siyang sumasabay rito sa pag-uwi dahil nakakatipid siya sa pamasahe. Noon niya naalalang habilin ng kanyang ina. Ganun ba? Hindi na lang siguro ko sasabay sa'yo mamaya. Dadaanan ko pa kasi ang mga labada ni nanay kina Aling Maring. Si Aling Maring na may anak na Japayuki? Tanong nito. Oo, kilala mo siya? Minsan ay gusto niyang ma-impress dito dahil kahit rich kid ito ay parang kilala nito ultimo taong grasa sa lugar nila. Mas updated pa ito sa latest chika kaysa sa kanya. Hindi siya mismo, yung anak niyang Japayuki. He grinned. Hindi na siya nag-usisa pa dahil maputi at nice ang babaeng tinutukoy nito. Ayaw niya nang alamin kung anong ugnayan ng dalawa. Pero okay lang naman sa akin na dumaan tayo kay na Aling Maring. Lumabi siya. Gusto mo lang yatang makita yung anak niya eh. Hindi ako interesado ron. Nito. Lihim siyang natuwa sa sinabi nito. Pero saglit lang dahil nagsalita uli ito. Kay Maan ako interesado. Nito. Ang tinutukoy nito ay ang schoolmate nilang babae na kasimputi ng Coupon Band. Kasinlandi ng GRO at papasang nice dahil malaki ang boobs. Igawa mo naman ako ng love letter, Hana. Ungot pa nito. Sumimangot siya. May kapalit palang pagbubuluntaryo nitong samahan siya. Kasabay na yun ay lihim siyang nag-alala. First time na nag-request ito ng ganoon. Siguro'y espesyal dito si Maan. Takasan na lang kaya niya ito pagdating ng uwian. Pero kinagabihan ay si Kaden pa rin ang nasunod. Nakipanood pa ito ng basketball sa kanila at talagang hinintay nitong matapos ang love letter na ipinapagawa nito. Habang sa halitan ito at ang tatay niya sa paghiyaw kapag llamado ang Alaska, nasa kabilang silid siya. Nakasubo ang ballpen sa bibig at halos walang maisulat. Bumuntong hininga siya at pilit inignorang nararamdamang sakit sa dibdib. Sinimulan niya na ang isinusulat. Kinabukasan ni nakita niya na magka-holding hands ang latest love team ng eskwelahan nila, sina Kaden at Maan. Mukhang wala sa bokabularyo ng babae ang pagpapakipot, kahit isang araw lang. Nagmalaking ipinabasa pa nito sa marami ang natanggap na love letter mula sa kaibigan niya. Alam niyang proud ito dahil sa dinami-dami na babaeng lumalandi kay Kaden ay noon lang ito nagkaroon ng official girlfriend. Luha ng karamihan sa schoolmate niyang bading at kababaihan. Dismayado naman ang ilan. Halos lahat ay nagkaisang magkalat ng kung ano-anong chismis tungkol kay Maan. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, siya ang pinaka-apektado sa nangyari. Ang best friend na hindi man lang makaamin ng totoong nararamdaman.